May itatanong ako sa'yo at mangako ka sa akin na magsasabi ka ng totoo, sabi ni Marco dito. Ano yun? Tanong naman ni Teresa. Bakit ka nagpanggap na katulong noon? Direktang tanong ni Marco kay Teresa. Gulat na gulat naman si Teresa sa tanong ni Marco. Sasabihin na kaya niyang totoo dito o hindi na muna hanggat hindi pa niya nakilala ang lalaking dapat niyang pakasalan noon. Nag-iisip naman si Teresa kung sasabihin niya sa asawa ang katotohanan. Naghihintay naman si Marco kung anong isasagot ni Teresa. Pero naisip ni Teresa na sabihan na niya para wala na siyang inilihim pa sa asawa. Pagkatapos kong nag-aral at nakapasa sa board exam, umuwi ako dito para pamahalaan ang negosyo namin. Pero nagulat ako sa sinabi ng magulang ko na ipapakasal ako sa taong hindi ko nakita ni minsan. Pinagkasundo niya ako nang hindi ko alam. Kaya ako tumakas at nawala sa akin ang lahat ng meron ako. Lahat-lahat, hindi ako nakapag-apply ng trabaho dahil pinakalat ng magulang ko na kung mag-apply man ako kahit saang kumpanya ay hindi ako tatanggapin. Tanging pagiging kasambahay lang ang aking naisip na paraan para mabuhay. Kaya ako napunta sa iyo, mahabang salaysay ni Teresa. Nagulat naman si Marco sa nalaman niya kung bakit ito tumakas. Kilala mo ba ang lalaking papakasalan mo sana? Tanong ni Marco. Hindi, at yan ang gusto kong malaman kung sino siya, sagot ni Teresa. Bakit hindi mo tanungin ang mga magulang mo? Sabi naman ni Marco, dahil yun lang ang tanging paraan para malaman niya kung sino ito. Hindi ko pwedeng tanungin ang magulang ko dahil ayaw kong ibalik muli ang nakaraan, sagot ni Teresa. Wala ka bang naisip or clue kung sino at anong family siya? Tanong ulit ni Marco. Umiling lang si Teresa sa tanong ni Marco. Ayaw na niyang pahabain pang usapang iyon. Ayaw muna niyang sabihin kay Marco ang kanyang pinaghihinalaan hanggat hindi pa siya sigurado. Tumawag naman si Harold kay Teresa na may good news na daw dahil may pagbabago na daw sa ginang. Agad namang tinawagan ni Teresa si Marco sa sinabi ni Harold sa kanya, kaya masaya silang dalawa dahil ito lang ang hinihintay nila. Nagmamadali naman si Marco na pumunta sa hospital para tingnan ang ina nito. Susunod na lang si Teresa mamaya pagkatapos niyang asikasuhin ang mga kailangan sa opisina. Dahil medyo nakarecover na si Doña Lara, kaya nagpasya na silang ilipat sa private room ang gina para madalaw nila at mabantayan ito lagi. Dahil nalaman ni Elliot na medyo nakarecover na ang ina ni Marco, kaya nagpa siya itong dumaan muna ito sa hospital bago pumunta sa lakad nito. Dahil gusto din niya itong makita, masaya siya para kay Marco at maging okay na ito. Kamusta dyan? May kailangan ka bang bibilhin ko? Para dadalhin ko na lang? Tanong ni Teresa kay Marco. Okay na, nalipat na si Mami sa private room, sagot ni Marco. Mabuti naman kung ganun, sabi ni Teresa. Saan ka na? Tanong ni Marco. On the way na ako dyan, sabi ni Teresa. Sige, mag-iingat ka, hihintayin kita dito at pinatay na ni Marco ang linya. Oh bro, kamusta na si tita? Tanong ni Elliot nang makita niya si Marco sa labas ng room ng ina. Sa labas kasi siya tumawag dahil ayaw niyang maging maingay sa loob. Habang nag-uusap naman ang magkaibigan, sakto namang dating ni Teresa. Hi, bati ni Teresa kay Marco pagpasok nito sa room ng ginang. Oh, dyan ka na pala, sabay halik sa noo ng asawa. Oo, kararating ko lang, medyo matraffic kasi. Hello Elliot, nandito ka pala. Oo, aalis naman ako, sagot ni Elliot at dali-daling lumabas ng hospital. By the way Teresa, siya yung kaibigan ko na tinakbuhan ng kanyang magiging asawa. Si Elliot ang palaging pumupunta dito para tingnan ang kalagayan ni Mama, sabi ni Marco. So, siya ba ang sinasabi mo sa akin na tinakbuhan ng kanyang magiging asawa? Tanong ni Teresa dito dahil posibleng si Elliot nga ang lalaking dapat ay kanyang pakasalan. Oo, siya nga, sagot ni Marco. Ano daw pangalan ng babaeng kanyang papakasalan? Tanong ulit ni Teresa. Hindi pa niya nasabi sa akin. Tatanungin ko ba? Tanong ni Marco. No, mabilis na sagot ni Teresa dahil ayaw niyang alamin at ayaw niyang malaman na siya ang babaeng iyon. Sisiguraduhin muna niya ang lahat-lahat. Hindi naman mapakali si Teresa sa nalaman tungkol kay Elliot. Gusto niyang alamin kung anong nangyari noon, lumaya siya sa kanilang pamamahay at kung anong nangyari sa araw nang ipapakilala sana siya sa lalaking kanyang mapapangasawa. May hidwaan bang nangyari sa kanilang pamilya? Yun ang kanyang aalamin. Are you okay? Tanong ni Marco kay Teresa dahil kanina pa niya ito napapansin na malalim ang iniisip. Yes, I'm okay, sagot lang ni Teresa dahil ayaw niyang matanong pa ang asawa. Samantala, sa bahay naman ng mga magulang ni Teresa. Alfredo, wala ka bang balak na sabihin lahat kay Teresa? Tanong ni Doña Jocelyn dito. Hindi ko alam kung ito na ang tamang panahon para ipaalam natin sa kanya ang lahat, sagot naman nito. Alam mo may banta sa atin ang pamilya nila. Natatakot ako baka si Teresa ang balikan nila, wika ng asawa. Alam ng magulang ni Teresa na nasa panganib sila pag nagkataon at lalo na si Teresa dahil malaking bakas ang iniwan ni Teresa sa kanilang pamilya noong ito'y tumakas para hindi matuloy ang kasal nilang dalawa. Nagigilty naman ang ama ni Teresa dahil alam niyang siya ang dahilan ng lahat. Dahil hindi dalawin ng antok si Teresa ay nagpalamig muna siya sa T-rays na karugtong ng kanyang room.
Malamig ang simoy ng hangin at kita niya mga magagandang bulaklak sa hardin nila sa baba. Etong mga tanawin na gustong-gusto ni Teresa pag siya ay may iniisip. Napakaaliwalas ng paligid at kay sarap damhin ang hampas ng hangin sa kanyang makikinis na balat. Manipis lang ang suot ni Teresa na pantulog dahil magdalawang buwan pa lang ang kanyang tiyan kaya hindi pa ito halata. Natapos namang naligo si Marco, hinahanap nitong asawa dahil wala ito sa kama kaya tiningnan niya ito sa labas dahil nakita nitong bukas ang pinto ng kanyang tiris. Habang nagmumuni-muni si Teresa, naramdaman niya na may malaking katawan na yumakap sa kanyang likuran. Amoy na amoy nito ang mabangong katawan ng asawa at ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito. I miss you so much, mahinang anas ni Marco sa punong tainga ni Teresa. Halos manindig naman ang balahibo ni Teresa. I miss you too, sagot ni Teresa sa mahinang boses. Ramdam ni Teresa ang paghalik ni Marco sa kanyang liig na siyang lalong bumuhay sa kiliting nararamdaman niya. Hinalikan ni Marco ang noo ni Teresa at pababa sa kanyang labi. At lalong lumalim ng lumalim na ginantihan naman ito ni Teresa hanggang maabot nila parehas ang rurok ng kaluwalhatian. Nabagsak ni Marco ang katawan sa tabi ng asawa at niyakap niya ito. Good morning! Bati ni Marco kay Teresa na kagigising lang din. Late na silang nagising dahil parehas silang pagod sa nangyari kagabi. Good morning too, nakangiting sagot naman ni Teresa. Papasok na sana sila ni Teresa at Marco nang tumawag ang ina ni Teresa at sinabi dito na may sinat si Mariana. Kaya agad na pinuntahan nila ang anak para dalhin ito sa klinik para magpa-check up ang kanilang anak. Baby, mom and dad is here, sabay yakap sa anak. Kinapa naman agad ni Teresa ang noo ng anak at mainit nga ito, kaya binuhat niya ito para dalhin nila sa klinik ang anak. Kinuha naman ni Marco si Mariana at siya na ang bumuhat nito.